Okay, good morning. Magandang umaga muli sa ating lahat. No? Welcome back at welcome tayo muli sa ating morning program, morning segment ng God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so muli ay welcome natin yung mga kapatiran natin na nasa online, no? Welcome natin, kasama natin ngayon sa simula sina Nanay Anita. Hey, Nay, good morning. Welcome po tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Ganyan din si Sister Clarissa Maray, Clarissa May Manalo. Good morning. Sister Janine Estabilio, Sister Jovelyn Grimaldo. Good morning, Sister Jovelyn. At ganyan din si Sister Bill Malichido, si Ate B, no? Kasama din natin ngayong umaga dito sa ating morning segment ng God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? So sabi ni Nanay, good morning. At good morning, Nanay. Amen. Okay? So Sister Jovelyn Grimaldo, good morning. At si Brother Gilbert Bertos also is watching ngayong umaga dito sa ating programa, no, ng God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so this morning ay share natin yung ating link sa mga kasama natin, mga kaibigan at ganyan sa mga kapwa manampalataya, no? So good morning MBBC, good morning bawat isa, no? Good morning BBC Itugon, Brother Chester, good morning. So, welcome sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so tayo muna ay magbukas sa panalangin. Okay, so let's pray. Dear God and Heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful morning that you've been given. Thank you, Lord, sa iyo pong pagbigay muli sa amin ng pribileyo na kami po ay makapaglingkod sa iyong pangalan, sa larangan Panginoon ng aming pong mga gagawin sa araw na ito. Thank you po sa devotion na po ipagkaloob muli para po sa aming lahat. At we pray, Lord, that you bless ang bawat isa, especially, Panginoon, yung mga makikinig at manunood, Panginoon. At we pray na anuman po mga aming pong pag-usapan, ang devotion ngayon ay tunay na maging pagpapala sa bawat isa, Panginoon. We pray ang banal na Espiritu, manguna. At ganun po, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat mga viewers at ikaw po maglagay ng salita sa aking bibig. At thank you so much, Lord. This we pray in Christ's name. Amen. Okay, so good morning. Good morning, Sister Roslyn. Good morning. Yeah, para may problema yung aking hindi lumalabas dito, okay? Okay. Sister Roslyn, Sister Bea, magandang umaga din. Okay, so good morning tayo, Sister Elisa Ruiz Wahi. Good morning. Okay, welcome sa ating Sister Josie Tan. Good morning. Okay, so welcome tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so medyo ito na ang ating pangatlong araw this week, no, ng ating morning devotion. Okay, so bago muna tayo magpatuloy, okay? Brother John Paul Carino, good morning. Welcome tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Sa bawat mga members ng MBBC, no, sa bawat isa, please share natin yung ating link para lahat ay makapag-join at makasama natin ngayong umaga. Okay, so bago tayo magpatuloy, ano muna natin, no? Tayo muna ay manood at makinig sa special number. Of course, ang ating mga special number sponsored yan ng mga songs specials ng MBBC. Brother Jimmy Ancheta, good morning. Welcome back ulit tayo sa ating morning program na God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? So, let's listen muna. No? Let's watch and listen sa special number.
Amen. Thank you sa ating special number. Okay, so salamat sa mga AV Tech natin sa likod na sila ang naghahanda ng mga magbibigay ng tanging bilang pero kahit na recorded. Okay, so welcome natin din sa ngayong umaga no, sa ating program si Pastor Victor Pagigan. Pastor, morning. Maraming salamat po for joining with us. At ganyan din si Sister Flor Codico. Sister Flor Villempo, no? Patuloy nating pag-pray sina Sister Flor, no? Condolence para sa kanila. At ganyan din si Sister Raquel Glinoga, good morning. At good morning din Sister G. Pangwe, okay? Welcome tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Ganyan din Sister Aisa Samson, good morning. Brother Mark Villempo, good morning. Sister Raylin Milencio Arino, good morning. Miss Jennifer Biating, Silan, good morning. Okay, so good morning po sa bawat isa, sabi ni Sister Raylin Milencio. Okay, so thank you Sister Raylin sa iyong blessing at thank you sa patuloy na biyaya na blessing na binibigay mo, especially sa mga tarps ng design ng church. Okay, so today ay please share ang ating mga link pa natin sa iba pa nating mga kapatiran. Okay? So, God's Word for You and a cup of coffee for me. At yung mug natin, ito yung mug natin ngayon, ano to, no? Personalized mug ng Metrolite Believers Baptist Church. At actually, nakapangalan doon sa akin, no? Pastor Nat. Yan, may pangalan yan ng pangalan ko, Pastor Nat. Okay? So, personalized mugs na ito yung aming, hindi ko alam kung kailan pa to. Siguro mga before pandemic pa to na mug, pero hanggang ngayon buhay pa, no? Naiingatan, kaya ito yung ating mga, ano ngayon. So, gusto ko nga balang araw paggawa ng mga mugs ng God's Word for You and a cup of coffee for me. At lahat ng mga viewers natin, no? Bibigyan natin kung maka-avail, kung ano, pray natin na magawa natin yan. Brother John Isidoro, good morning. Pastor Armando Reyes, good morning. Welcome tayo sa God's Word for You and a cup of coffee for me. Sister G. Pangwe, good morning. Okay? At ganyan din sa bawat isa pa, no? Sa bawat mga viewers natin, please type amen, please type good morning para today kayo ay aming kayo ay aking ma-recognize at mabigyan ng greetings. Okay? So, maraming po salamat sa patuloy na pagsubaybay ng bawat mga viewers natin, especially sa mga members ng MBBC. Okay? So thank you sa inyong pagsubaybay. Please i-share natin yung ating program sa mga kaibigan natin, kamag-anak, sa kapwa manampalataya, at sa bawat isa. Palagi ko sinasabi, kung ito ay blessing sa inyo, so I think it might be a blessing din para sa kanila. Kaya i-share natin, no? At gandang umaga po, Pastor Armando Reyes, Brother John Isidoro, good morning. Okay? At ganyan din, welcome natin si Sister Elizabeth Mori, good morning. At mga member to ng Ancient Landmark. Okay? Ganyan din my good friend, Pastor Remo Baleras, good morning, welcome. At si Brother Ellis, good morning. Welcome tayo sa ating morning program na God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so of course, sinasabi natin ang ating morning devotion, hindi natin ito ginagawa para kunin yung privilege ng inyong mga personal devotions, but we did this para just an encouragement, just a help sa bawat isa sa atin. Kaya by that pray na kung meron morning devotion, mas maganda pa rin kung meron kayong personal devotion. Okay, so I do still encourage you to have your own personal devotion if you have, kasi yan ang kalooban ng Panginoon. At kung may time, please join us. At my prayer na itong ating morning devotion ay also maging blessing din sa bawat isa. Okay, welcome din natin ang Bible Believing Baptist Church is watching, no? Pastor Redentor, good morning. Okay, welcome po tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so ngayong umaga, ang topic natin ay
I pray na maging blessing ito, no? Ang topic natin is, ang pamagat niyan is insignificance. Okay? Insignificance. Yan yung topic natin ngayong umaga. Insignificance. Or sabi nga sa Tagalog, hindi gaanong mahalaga. Di ba? Minsan may mga ganun tayong may mga ganun tayong pakiramdam. Okay? Pastor Remo, good morning. Sister Sally, Sister Ate Sally, good morning. Welcome po tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? So, di ba, minsan, meron ba kayong ganung karanasan? Meron ba kayong minsan ganung pakiramdam sa ating sarili na sinasabi natin na hindi tayo importante, no? Mga tinatawag ng mga insignificance. Okay? Pastor Redentor, good morning. Okay? So, nagbati yung Bible-believing Baptist Church, Ilawag. Okay? So, good morning. At we miss the fellowship natin. No? At, okay? So, yan yung ating pag-usapan ngayong umaga. No? Insignificance. Ano ba ibig sabihin ng insignificance? Okay? Sabi sa dictionary, ang ibig sabihin ng insignificance is the quality of being too small or unimportant to be worth consideration. Okay? So, isang katangian daw na napakaliit lang. Napakaliit lang o tatawag na hindi ka importante to be worth considered. Diba? O sabi natin na kailangan na i-consider to be worth o karapat-dapat na i-consider sa isang gawain, sa isang pagkakataon, sa isang pribileyo, di ba? Sister G. Tuason, good morning. Welcome tayo sa ating morning segment on the God's Word for You and a cup of coffee for me, of course, my good mother, no? See you next week dito sa Manila ulit, okay? So si Mama ay kasama ulit natin sa God's Word for You and a cup of coffee for me. Please share, no? Sa bawat mga kaibigan natin, please share our morning program at I pray na maging blessing ito sa bawat isa. Okay, so sabi ko nga, no, insignificance. Ano ibig sabihin ng insignificance? The quality of being too small or unimportant to be worth consideration. Okay, so minsan may mga tao talaga na minsan minamaliit tayo. Okay? Minsan sasabihin na hindi ka kailangan, hindi ka worthy na makasama dito o kasama ka namin. Okay lang yan kung sa ibang tao nagsasabi. Okay? Talagang ganun naman talaga ang mundo. Okay? You can never please all o you can never you can never want to like you. Sabi nga, okay? May mga ganun. Pero minsan may katotohanan na ang isa pa sa mga tinatawag na insignificance is ikaw mismo, no? Tayo mismo in our own self, di ba? Kaya nga sabi diyan, deep within every human heart lies a hunger for significance. Okay? Sa katotohanan lang sa buhay natin ay naglulong tayo ng tinatawag na sabi nga sana pakahalagahan nila ako o kaya sana pakahalagahan nila tayo. Okay? O kaya magkaroon ng tinatawag na ma-appreciate nila yung aking mga ginagawa o yung aking pagiging halaga sa trabaho, sa tahanan, sa eskwelahan, sa church. Okay? So, yan yung mga yun yung mga tinatawag na mga struggle natin deep within in our lives. Okay? Kahit yung mga pastor, minsan sinasabi namin, parang insignificant na, no? Parang hindi na kami, hindi na tayo effective sa gawain ng Panginoon. Kaya sometimes we come to conclusion, we come to a point that we pray for another mission field, another opportunity. Pero ano yan, kumbaga sa it is just a hunch mo lang sa ating sarili. Okay? Sister Raquel, good morning. Sister Raquel, thank you again for sending the star. Okay? Sister Mabel Ramos, good morning. Welcome sa ating morning program na God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? At ganyan din, Pastor Raul Lopida, good morning. Welcome tayo sa God's Word for You and a cup of coffee
for me. Okay, so please share natin yung ating mga program, no, sa bawat iba, sa bawat isa pa sa mga kaibigan natin, at I pray na maging blessing ito sa bawat mga manampalataya. So ito yung ano natin, no, significance, insignificance. So sabi ko nga kanina, deep within every human heart lies a hunger for significance. Okay? Lahat tayo ay naglulongba na sana makita nila yung worthiness ko, yung halaga ko, kahalagahan ko bilang isang manampalataya, bilang isang ka-collaborer, katrabaho, kapwa kamanggagawa, di ba? Mga ganun yung mga ano natin. Usually na sabi, we want our lives to count. Gusto natin na yung ating buhay ay mapabilang, to make a difference, di ba? Magkaroon ng kaibahan or maging masabi natin to be worth something, no? Magkaroon ito ng pagkakilanlan, magkaroon ito ng tinatawag na ma-recognize na kailangan ka pala. Ganun mga natin. So, deep within our human hearts lies a hunger for significance. We want our lives to count, to make a difference, to be worth something. Okay? Pero sabi nga, yet, many of us carry even deeper feelings of insignificance. Pero, ganun pa man, ang struggle natin is ganito. Yung tinatawag na, kumbaga sa timbangan, masigit na tumataas yung tinatawag na, hindi tayo kailangan, hindi tayo mahalaga, hindi tayo importante dito sa mundo, dito sa gawain, dito sa eskwelahan, dito sa trabaho, at minsan nga, pa natin, even sa harapan ng Diyos, hindi tayo, kumbaga hindi binavalue ng Diyos yung ating mga ginagawa. So, yan yung mga minsan nakakatakot na kaisipan o pakiramdam, no, ng bawat mga manampalataya. Okay, so Sister Rachel Longgakit, good morning. Sister Divina, good morning. At gayon din, Sister Nancy, good morning. Of course, my beautiful wife. Medyo late tuner na yung aking asawa. Okay, my beautiful, magandang umaga. Welcome tayo sa ating morning program na God's Word for You and a cup of coffee for me. Please share, no, yung ating program. As I said, I always said, please share. Brother Renero Melencio, good morning. Okay? At itong mga masugid natin na taga-subaybay, mga taga-Hebron, taga-Ancient Landmark. Okay? Of course, sa Open Door, Sister G. Tuason, no? Mga masugid natin ng mga taga-subaybay, mga taga-Laloma. Okay? At higit sa lahat, ang members ng MBBC. No? So, thank you so much. And some of my friends, some of our pastors' friends na kasama natin. Thank you so much for joining us. Please share itong ating morning program sa mga tao pa na gusto natin na makapag-minister sa kanila. Sister Elma Pilapel, good morning. Okay, welcome back tayo sa ating morning program na God's Word for You and a cup of coffee for me. Good morning, Sister Divina. At so balik tayo doon. Okay? Yun yung mga bisa nakakatakot, yet many of us carry even deeper feelings of insignificance. No? Ano bang insignificance? Katulad sabi ko kanina, ito yung pakiramdam na hindi tayo gaanong mahalaga. Okay? So, sabi nga for truth, sabi dyan, our lives and aspirations are dominated not by our abilities, but our inabilities. Yung sa buhay natin, most of the time, ay sabi nila bakit tayo ay nagpupursigi. Kasi sa totoo lang, hindi tayo nagpupursigi kasi sinasabi natin na maabilidad tayo. Bagkos, kaya ka nagpupursigi kasi sa buhay natin, alam natin na may mga inabilities tayo. Ibig sabihin, may mga bagay, mga rooms for improvements pa, may mga rooms for tawag na kailangan nating i-develop, kailangan natin dito i-master. Kasi ito yung mga bagay na hindi natin alam o ito mga bagay na dati alam, natin na parang hindi ito mahalaga. But then we realizes na ay kailangan ko palang harapin to kasi it is life. Ito talaga ang buhay. So you put yourselves on a situation that eager ka to improve your abilities because you realize your inabilities. Okay? Parang English speaking ako ngayon na ang hirap po explain, no? Okay, so Sister
Mrs. Tagulao, good morning. Mr. Beck Tagulao, welcome sa ating God for you and a cup of coffee for me. Good morning at happy to see na kayo po ay kasama namin ngayong umaga sa God for you and a cup of coffee for me. So sa mga bawat isa dyan na may mga nanakinig, may mga kape ba kayo? Okay, kape-kape muna tayo. Alam mo ba na kagabi nakauwi ako alas 12:30. Tapos pagdating ko sa bahay, ginawa ko pa itong morning devotion natin. Kaya medyo groggy pa yung aking isip. No? Antok na antok pa talaga ako. Kaya alam mo, papunta ako dito kanina. Kahapon, ganun din. Papunta ako sa church. Daanan ko si Brother Timmy. Lumalagpas ako sa kalsada eh. Lumalagpas ako sa pagliko eh. Nakakalimutan ko si Timmy pick upin, kaya umiikot pa ako. Kanina, nangyari na naman. Sabi ko, tulog pa talaga yung diwa ko, okay? Kaya medyo loading ako ngayon, ha? Kaya pagpasensyaan nyo muna. Okay? Kape muna tayo, kape. Loading ang pakiramdam natin. Okay, so balik tayo. Yan, no? Sabi nga, everywhere we look, we see others who are more successful, more gifted, and more this and more that. No? Minsan, ito pa mga nakakaano sa atin, no? Na minsan lalong nagiging mataas yung ano ba ng pakiramdam na hindi ka mahalaga o hindi ka importante o insignificance ka. Pag sabi kasi insignificance, hindi ka akma sa isang pagkakataon, sa isang oportunidad, sa isang grupo, sa isang samahan, sa isang pagtitipon, sa isang gawain. Yan ang sinasabi ng insignificance. So, ito pa mga minsan na minsan lalong nagpapalakas kasi sa buhay natin, when we look to others, when we begin to look to others at sila ay matagumpay, no? They are more successful, they are more gifted, di ba? Pag more successful, sabi mo, talagang, bakit sila nagkatagumpay, bakit ako hindi? Tapos, pagdating naman sa mga talent, bakit sila talented, ako hindi? Di ba? Pagdating naman sa mga more this, more that, marami ka pa makikita ng mga ganong mga bagay. Kaya, yung insignificance, minsan yun ang nagkukontrol sa atin at dalawang bagay lang pwede mangyari. No? It's either yan ang mag-motivate sa'yo to improve or it's either yan ang magtutulak sa'yo ang tawag dyan, to depart o detach. Diba? Lalayo ka sa opportunity that God has given to you. But we thank the Lord. Alam mo, pero dapat tayo pasalamat, no? Through sa Word of God, sa salita ng Diyos, meron tayong mga Bible characters like Moses, like Gideon, like Esther, okay? Sila and many others na sabihan, sila yung mga tao na in their lives, no? They also experience yung tinatawag na mga insignificance sa kanilang mga buhay. Pero sabi diyan, the Bible points out that each of them ay binigyan ng Diyos ng tinatawag na pinakita ng Diyos kung gaano kahalaga, gaano kaimportante ang mga rule o ang mga pagkakataon na binigay sa kanila. And then when they step up, na mag-step up sila, makita natin yung great salvations, great miracles, at mga great things na nagawa ng Panginoon. Because these people, who from the very beginning they thought they are insignificant, pero they learn to follow, they learn to obey, they learn to acknowledge. No? Natuto silang i-acknowledge ang Diyos sa kanilang buhay. At ano nangyari? Na-value nila ang kanilang buhay. Okay, so welcome natin si Sir Steph. Good morning. At gayon din, welcome natin din sa online sina Sister Lovilla Mararak. Okay, good morning. At gayon din, welcome din natin sina Pastor Salvador Malekdim, okay, Pastor Sally, gayon din Sister Elisa Wahi, good morning, okay? Welcome din natin bawat isa pa ng mga viewers, please type amen kung kayo po ay aming kasama ngayong umaga. So ito yung mga natin. Kaya nga sabi dito, true characters like Moses, Gideon, Esther, and many others, the Bible points out that each of our lives holds great potential. So tandaan natin,
Maaari sa ngayon, you feel parang insignificant ang buhay mo, pero the Bible says, God holds alive. At sabi dyan, our lives na meron tayong tatawag na God sees, na meron tayong mga tatawag ng mga great potential. Okay? May mga pwedeng magagawa ang Diyos sa buhay natin. Sister Lydia, good morning. Okay? Welcome tayo sa ating morning program na God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? So, sabi nga we are significance. No? Sa mata ng Diyos, we are significance in the Lord, in God, we are significance. Not for what we can accomplish in this life. Okay? So, hindi dahil sa ano man ma-accomplish sa buhay natin. Kundi sabi niya, but because of what can accomplish through us for eternity. Okay? Bakit si Moses? Bakit si Esther? Bakit si Gideon? Bakit sila naging importante? Okay? Kasi they learn to acknowledge na yung kanilang ability ay ano yan, no? Their ability is not from God. Minsan talaga mas pasalamat tayo pag tayo ay kulang sa mga abilidad kasi doon natin nakikita. God is the one who will going to fill in what is missing na ability para sa atin. Sister Libine Gaan, good morning. Sister Emma, good morning. Okay, ganyan din Sister Kat Lobendino. Magandang umaga. Welcome po muli sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so ito yung ano natin. So ngayong umaga, tingnan natin to. No? Insignificance. So may mga tanong. Sabi nga, sometimes, number one, sabi nga, sometimes I look at the success of the world and feel my life is completely insignificant. Ano sasabi natin, di ba? Minsan daw ay tumitingin tayo no, sa tagumpay ng mundo. At and through that, no, habang nakatingin ka sa tagumpay ng mundo, tinitingnan mo ang sarili mo bilang salamin. And then you found out, nakikita mo, feeling mo, nakikita mo sa sarili mo na you are completely insignificant. Parang hindi akma. Kasi, kumbaga sa ano, ang feeling natin, kumbaga sa agos ng tubig sa ilog, tayo, most of the current was in the middle. Napansin nyo ba yan pag nakino ka sa ilog? Most of the current was in the middle, pero tayo, nakapansin natin, we are already on the side. At tumatama na tayo sa banks. Hindi talaga tayo na, pag nakita mo yung current na tumatama na sa banks, nag-i-slow down yan, naiiwan yan. Kasi sa majority ng volume ng tubig na is in the middle. Kaya minsan sinasabi natin na parang wala na ako ata parang hindi na ako significance. Yan yung picture na na when the way you look to the world, the success of the world, kapitbahay mo, kaibigan mo, kaklase mo, at nakita mo sila ay nagtatagumpay, tapos ikaw bilang anak ng Diyos, ay ito pa rin ang buhay. Di ba minsan sabi natin, ay nako, parang napag-iwanan ka ng blessing. Di ba minsan sabi mo, nagkamali ba ako? Di ba? At parang napag-iwanan ako ng blessing ng Panginoon. Pero yun talagang katotohanan, di ba? Kaya minsan, anong next mo na question? Does my life really matter to God? Sa nakikita mo na yan, nakikita mo na parang yung current ng flow ng river ay nasa malakas sa gitna, pero you found yourself on the edge of the bank. Andun ka na, di ba? Nandun na, nagigilid na. Kapag yan, most of the time, hindi ka na mabagal. Although, sasabay ka pa rin, pero mabagal. Pero, yan yung realidad. Pero, alam mo, pag ma-realize natin, edge of the bank, when you are at the edge of the bank, hindi mo alam na God is doing something. Maybe your life is, sa tingin mo, ang real joy is in the middle. Kasi marami doon. Ikaw na sa gilid ka. Pero, ang edge of the bank is very, may mga bagay na nangyayari sa gitna na hindi na ginagawa ng gitna sa gilid. Ano yan? Di ba yung edge of the bank, you are trimming the banks. Ano yan binibigyan mo ng hugis yung banks. Sa gitna, ano lang yan that is the current. Ang gitna is just
a direction kung saan ang point niya, and then eventually all of us will go out to the vast ocean, sa dagat. Pero ang thrill is maganda na ikaw nakaranas ka ng edge of the bank. Diba? Merong bumpy, merong zigzags, merong minsan may iwan ka, pero yet ang current tutuloy ka pa rin. Yan yung mga bagay na na what I want to point you this morning. Okay? So ito yung mga bagay na to na dapat nating makita. Okay? So Brother Mark Morales, again, good morning. So sa Psalms 8:5, 8 chapter 4 and 5. Ito yung mga gusto kong mga verse. I always like this every time na minsan discouraged ka o minsan feeling mo parang insignificant ang ginagawa mo. You go to this chapter ng Psalms chapter 8. At ano sabi sa chapter ng Psalm chapter 8 verse 4? Ano sabi? What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou art visitest him. Sabi yan, ano sabi verse 5? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Diba? Kaya nga ito, magandang palaisipan yan eh. O nga the universe was so big, so vast. Pero kung titignan talaga natin yung mukha ng mundo sa universe, diba? Kung i-compare mo siya sa mga planets, there will be great planets, there will be big stars. Ang star natin na sun, dwarf sun yan eh. Meron pa mga giant stars na talagang pag yan ang ikukumpara mo as if sa buong universe, we're just as nothing. Hindi tayo makita sa tuldok eh. Hindi tayo makita. Pero ang sabi sa Bible, those things in this universe, hinawi ng Diyos. He make the world bigger and bigger. And He make the world, ginawa ng Diyos, sinum ng Diyos ang mundo, and then the Lord look His eyes on you. Kaya doon mo makita, minsan sabihin natin na, mahalaga ba ako sa Diyos? Does God really, does my life really matters for God? Of course, sabi sa Bible. Kasi ito sabi ni David. When he looked at, one night when he was sitting on the field, and then when he tried to look to the heaven, he saw the vast of the stars, and he saw the beauty of the universe. Pero ano sabi niya? What is man that thou art mindful? Pero sabi niya, sino kami na sa ganda ng lahat ng bagay na ito, binaypas ng Diyos ang lahat ng bagay yan at tayo ang tinignan ng Panginoon. So, yan yung mga bagay na tingnan mo lang na hindi ka ba importante. Sister Arlene, good morning. Okay? At ganyan din, Brother Alan, mga estudyante natin sa Bible School, good morning. Sister Tita M, good morning. Okay? So, welcome tayo sa ating morning program na God's Word for You and a cup of coffee for me. Kaya nga, ano yan eh? Kung tingnan natin, di ba? Ito pa, 1 Corinthians chapter 6 verse 3. Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? Sipin mo, sabi sa Bible, balang araw tayo daw ang mag-judge sa mga anghel. Kaya kung isipin mo, kung sa isip mo na ikaw ay insignificance, no. Ang ganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. Okay? In short, sabi nga, kung tingnan natin, sabi nga, the creator of the universe considers you significance. Yan dapat natin tingnan. No? Yung Diyos ng universe na to, yung lumikha ng universe na to, sabi sa Bible, tinitingnan tayo na tayo ay isa sa mga importante. Isa tayo sa mga mahalagang nilikha niya dito sa universe. Lalo na dito sa lupa, lalo na dito sa mundo. Kaya nga, mga kapatid, isipin palagi, hindi ka aksidente. Hindi aksidente na tayo ay nandito sa mundo. Mahalaga tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, what is man that thou art mindful of him? Hindi ka ba nagagalak na sa dami-dami ng tao sa mundo, 8 billion, pero isa ka sa mga nakikita ng Diyos. Isa ka sa mga iniisip ng Panginoon. Kaya nga, yung mga insignificance na inisip natin, alam mo minsan, ano lang yan, daya lang ng diablo, daya lang ng ating sarili. But in the eyes of God, we are all important. We are all significant. Psalms 139 verse 13, sabi dito, for thou hast possessed my reins,
thou hast covered me in my mother's mouth, in my mother's womb. Sipin mo lang yung ating yung ating sarili, no? Nasa tiyan pa lang tayo ng ating mga magulang, alam na ng Diyos, kilala na tayo ng Panginoon. Okay? Kaya nga sabi diyan for thou was possessed by reins. Ikaw ang kumbaga yung kabuuan, yung reins natin. Sabi diyan, inangkin niya ng Panginoon. Sabi, thou hast covered me in my mother's womb. Sa tiyan pa ako ng Panginoon, ng aking magulang, iningatan mo ako. Iningatan mo ako. Kaya nga, tingnan mo dito ano ibig sabihin yan? Does my life really matters to God? Yes, kasi sabihin, God made you with great skill. He crafted you with loving care. Nung tayo nilikha ng Panginoon, lahat ng kailangan natin, yung tinatawag na yung range, di ba? Alam ko, yung range is lahat ng kailangan ng body, lahat ng kailangan natin na para tayo ay mabuhay. Sabi sa nilagay yan ng Diyos, kinumpleto yan ng Panginoon. That's include wisdom, that's include the five senses. Nilagay yan ng Panginoon. Sabi yan, tiniyak yan ng Panginoon. And then sabi sa Bible, the Lord crafted us with His loving care. Iningatan ka for 9 months in our mother's womb. Iningatan tayo ng Panginoon. So, dyan pa lang from the very beginning, sa verse pa lang yan, sabi, He show how much value He places on you by the way He made you. Diba? Hindi ka ba natutuwa na kahit na 8 billion ang tao sa mundo, pero hindi tayo pare-parehas. Yes, may mga pagkakataon na para magkamukha tayo. Pero alam mo ba na itong thumb mark natin, itong thumb mark na to, doon ako itong thumb mark na to, isa lang to. Wala tong kaparehas. Ginawa tayo ng Diyos na unique. Ginawa ka ng Diyos na importante. Mineksyon ng Diyos na ikaw lang yan, tayo lang yan. Ganun tayo ka-importante sa Panginoon. Okay? Brother Arman Carino, good morning. Sister Mary Falconitan, good morning. Brother Danilo Armas, good morning. Okay? Ano ba to? Si tatay ba? Si senior ba to o si junior? Okay? Danilo Armas, good morning. Okay? At welcome tayo sa ating morning program na God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? So, ito yung mga bagay na dapat natin makita. Matthew chapter 10, verse 29 to 31. Ano sabi dyan? Are not 2 sparrows sold for parting, and one of them shall not fall on the ground without your Father. But the very hairs of your head are all numbered. For fear ye not, therefore, ye are more valued than many sparrows. Sabi ng Panginoon dyan, di ba? Yung sparrows, pag sila ay yes, diba? Minsan yan ang mga tinatawag na tinitinda, binibenta, pero sabi ng Panginoon, He make it sure na kung yan ay kanilang rule, the Lord will always take good care of one. Inangalagaan ng Panginoon, kaya nga sabi sa Bible, itong mga ibon, hindi sila nangangamba kung saan sila matutulog, saan sila kakain. God is the one who provided them. Ang Diyos ang nag-provide sa kanila. Kaya sabi sa Bible, tayo pa kaya, na sabi ng Panginoon na even the very hairs of our head are all numbered. Ito mabuhok natin to, hindi to mabilang ng mga barbero natin. Pero sabi ng Panginoon, bilang na to ng Diyos. Kaya sabi diyan, fear not, therefore, huwag kang matakot. Sabi diyan, kasi ang sabi ng Diyos, we are valued more than the many sparrows. Masigit pa tayo sa ibon. Kung yan ay nalagaan ng Panginoon, kung yan ay pinapahalaga ng Panginoon ng mga ibon na yan, how much more tayo kaya hindi ka pakalaga ng Panginoon. Kaya nga, sabi sa Bible, di ba? Tanong nga, does my life really matters to God? Yes, because God knows every event and detail of your life. Kung alam ng Diyos ang bilang ng buhok mo, of course, everything alam ng Diyos. Kasi, sa totoo lang, wala pa akong nakitang machine na may machine na nag-count ng buhok ng tao. Wala. Wala pa ako nakakita niyan. Alam mo ba yan? Pero ang Diyos, He already count. He knows the details of our hair. Yan yung kaya nga, bilang manampalataya, we should be thankful. We should be encouraged. Okay? Sa katotohanan,
may pinsan, no? Yung pinsan ko, si Jesse Uy Peris, is also watching. Welcome sa ating morning segment na God's for you and a cup of coffee for me. Sir Joy Longakit, good morning. Okay, so welcome tayo sa ating God's for you and a cup of coffee for me. Alam mo ba yan? Galatians 2:20, ang sabi dyan, Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ito pang pinakamagandang na dapat maisip na tayo ay significance o tayo ay may halaga sa Panginoon. Bakit kasi sabi sa Bible? Kung nagsasabi tayo na, is my life really matters with God? Sabi sa Bible, ito ang sagot niyan, Galatians 2:20. God loves you so much that He gave up the life of His Son so that you could have a relationship with Him forever. Sabi mo yan, kung hindi tayo mahalaga sa Panginoon, hindi ipapadala ng Diyos Ama, ng Diyos, ang kanyang nag-iisang bugtong na anak. Para ano? Para tayo ay magkaroon ng katubusan. Para tayo ay magkaroon ng pagkakataon na tayo ay magkaroon ng pagkakataon na makasama natin ang Diyos sa langit balang araw. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, kung hindi tayo mahalaga sa Diyos, dapat wala yan. Okay, Pinsan Jesse, good morning. Okay, so welcome sa ating God's Word for you and a cup of coffee for me. Merry Christmas, Pinsan. Hindi pa tayo nagkikita. Matagal-tagal na rin hindi tayo nagkita. But I pray na sana makita tayo one of these days. No? Makita tayo at alam ko malapit ka lang. Nasa Marilao ka lang. Dito ako sa San Jose. Magkalapit lang tayo pero hindi tayo nagkikita ang dalawa. No? But I'm happy that you are this morning sa ating morning devotion. Kaya isipin mo dito, di ba? Minsan sabihin natin, mahalaga ba ako sa mata ng Diyos? Of course, knowing and realizing that Christ died on the cross 2,000 years ago. Tanda natin, si Kristo namatay sa cross, hindi yan sa mga tao noon. Hindi lang sa mga tao noon. Kundi sabi sa even sa atin. Namatay siya para din sa atin. He was thinking of you and me. Kasi mahalaga tayo sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Kaya nga, bilang manampalataya, bilang kaibigan, di ba? Minsan, you come to the point na parang meaningless ang buhay. Pastor Ruben Grinoga, I love you in the Lord. I love you always. Welcome sa ating God's Word for you and a cup of coffee for me. Minsan sinasabi natin na parang meaningless ang buhay. Hindi totoo yan. Sabi sa Bible, mahalaga ka sa Diyos. Ano pa? Ano sabi dito? Psalms 119 verse 37. Turn away mine eyes from beholding vanity and quicken thou me in thy way. Diba? Minsan tanong tayo, is my life really matters? Does my life really matters for God? Anong sagot dyan? Sabi dito, yes, because God Himself give you the precious gift of life. Kung hindi tayo talaga matters sa Diyos, ay dapat hindi ka na humihinga ngayon. Tapos na ang buhay mo. O tapos na tayo. Pero God keep on giving us life. Diba? Kasi alam naman ng Panginoon nobody wants to die. Diba? Lahat tayo ayaw natin mamatay sa ngayon. Kasi gusto natin ma-enjoy ang buhay. May mga pangarap pa tayo. Kung ikaw ay magulang, may pangarap pa sa family mo, sa anak mo, sa mga anak mo. Kung ikaw naman ay isang kabataan, may pangarap pa sa future mo. Diba? So, if God does not really matters, kung ang buhay natin hindi ito nakamatter sa Panginoon, ay maaga dapat tayong kinuha ng Diyos. Pero the Lord still giving us this opportunity. Okay? So, welcome din natin, no? Si Sister Monica Sumagaysay Galarpe. Good morning. At welcome sa ating God's Word for you and a cup of coffee for me. Missionary Pilisardo, good morning. Sister Jane Porcioncula, good morning. Welcome sa ating God's Word for you and a cup of coffee for me. Sister Jennifer Ang, good morning. Welcome tayo. Sister Ella Pangwe, good morning. Welcome tayo sa ating morning segment sa God's Word for you and a cup of coffee for me. Okay, so mahalaga mga kapatid na makita mo na ikaw ay may significant ka sa Panginoon because
the very life that you are enjoying today is one of the evidence that God really cares for you. Kaya kung hindi ka paligtas, kung ikaw kaibigan, tanong kita, ikaw ba, tiyak ka na 100% pag namatay ka, sa langit pupunta? Alam mo, isa yun sa dahilan bakit the Lord give you life today. Kasi gusto ng Panginoon na sa buhay mo, mabigyan mo siya ng pansin, mabigyan mo ng tugon at atensyon na lahat tayo balang araw mamamatay. Pero pagkatapos ng ating kamatayan dito, may sunod na panibagong buhay. At doon tayo mag-spend ng eternity. Saan ka pupunta pagkatapos ng buhay na to? Kaya nga, yan ang dahilan bakit the Lord until now give you life. Kasi gusto ng Panginoon, papagandaan mo. Gusto ng Panginoon na ngayong umaga, magtiwala ka sa Kanya. Ngayong umaga, tanggapin mo sa sarili mo na walang ibang tagapagligtas sa mundo. Walang ibang tagapagligtas sa buhay mo, kundi ang Diyos lamang. At si Jesus lamang. Kung ilagay mo yung pananampalataya sa Kanya, na siya ang tagapagligtas mo, pagsisiyan mo yung kasalanan, aminin mo na ikaw makasalanan, pagsisiyan mo yung kasalanan, buksan mo ang puso mo, tanggapin mo siya sa puso mo. Ang sabi sa Bible, pag yan ginawa mo, God will give you eternal life. God will give you eternal life. God will give you life. God will give you assurance of salvation. His gift is eternal life na pag dumating ang kamatayan, sabi sa Bible, ikaw ay dadalhin ng Diyos sa piling niya sa langit. Tiyak ka na ba, kaibigan? Kaya nga, pasalamatan mo ang sarili mo. Pasalamatan mo ang Diyos na mahal ka ng Panginoon because dahil mahal ka ng Panginoon, gusto ng Panginoon maligtas ka. Kaya sana ngayong umaga, huwag mong i-miss ang opportunity yan. The precious gift of life that God has given you, ang intention ng Panginoon is that you will believe in Him, that siya ang iyong tagapagligtas ng iyong buhay. Esther chapter 4 verse 16, ang sabi yan, go gather together all the Jews that are present in Shushan, in fasting for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise, so will I go in unto the king, which is not according to the law. If I perish, I perish. Yan yung sabi ni Esther. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26, sabi yan, for ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Ito yung mga tinatawag na kay Esther, binigay kay Esther ang isang pagkakataon na tugunan ang opportunity. Okay? Sabi nga ni Mordecai sa kanya, for such a time as this, kaya ka nilagay dyan ng Diyos bilang maging queen ng Persia, kasi baka sa panahon na to, na kailangan mo mag-stand up. Okay? Pero sabi ni Queen Esther, sino siya? Actually, ang buhay ng queen ay nagiging ganap lamang yan pag pinatawag siya ng hari o pag siya ay binisita ng hari. Pero hanggat hindi ka tatawag ng hari at bibisitahin ng hari, wala din. Malungkot ang buhay yan. Pero sabi ni Esther, sige, gagawin ko to. Pag-pray niyo ako, kung ito ay pinapagawa sa akin ng Panginoon, gagawin ko to. At yung, kumbaga yung timing is insignificance. Insignificance yung timing kasi hindi pa ako pinapatawag ng hari kaya hindi ko pwedeng mapunta doon. Kaya sabi niya, pray for me. If I perish, I perish. Pero ito maganda, tanda natin. Sa buhay natin, diba, hindi mo kailangang maging queen o maging isang bigatin o maging isang important para sabihin natin na significant ka. Pero sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26, lahat tayo tinawag ng Panginoon. May mga tinawag ng Diyos na hindi naman siya matalino. Diba? Hindi naman siya malakas. Hindi naman siya noble. Pero tinawag sila ng Panginoon. Kaya tayo, bilang manampalataya, tanda natin, ang Diyos hindi siya nagtatawag ng mga magagaling. Sabi dito, kasi lahat sa mata ng Diyos pare-parehas tayo. God, lahat tayo, sabi sa Bible, ay significance para sa Kanya. Kaya nga, is my life really matters to God? Yes. Kasi dito sa verse 1, sabi, God chooses the seemingly insignificant things to reveal His power and glory. Alam mo, totoo yan. Kaya mas maganda nga kung tayo ay, mga feeling natin is parang hindi tayo mahalaga. Pero nag-respond ka sa opportunity na bigay siya ng Panginoon, doon mo makikita. Makikita mo sa buhay mo, ay iba ang magagawa ng Diyos. Kasi, ibig sabihin, ganito, kung may gagawin ka man, hindi mo yung ginagawa ayon sa lakas mo, kundi ginagawa mo yan dahil makapangyarihan ang Diyos mo. Naging available ka lang sa Panginoon. Brother Raj Adilan, good morning. Welcome tayo sa ating
morning program na God's Word for you and a cup of coffee for me. Okay, so Brother Job Geladula, my good friend sa Iloilo, good morning. Welcome sa ating God's Word for you and a cup of coffee for me. Okay, so ito yung mga bagay na dapat na sana, kaya ngayong umaga sana maisip mo, is my life really matters to God? Is my life really significant to God? Ang sagot palagi is yes. Balikan mo yung mga verses niyan. Then, pangalawa, do I have to be important for God to use me? Yan ang pangalawang tanong. Kailangan ko bang maging importante para gamitin ako ng Diyos? Okay? Simple lang sagot dito. Sabi yan, 1 Corinthians chapter 1, verse 26-31. Binasa natin a while ago. Ano sabi ng Panginoon? For you see your calling, brethren, how that many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God that chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God that chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. The base things of the world, and the things which are despised, God hath chosen, and things which are not, to bring to naught things that are. Anong purpose sabihan? That no flesh should glorify in His presence. Ang sabi sa Bible, ang sabi ng Panginoon, pinili ng Diyos. Ang pinipili ng Panginoon, hindi yung mga mighty, hindi yung mga wise men, hindi yung mga many nobles. Okay? Pero talaga may ginagamit ang Panginoon ng mga matatali. Si Paul, ginamit ng Panginoon yan. Malaking natin kay Paul kasi siya talaga yung ginamit ng Panginoon. Without Paul, wala tayong 14 na epistles sa New Testament o scripture sa New Testament. Lahat yan, 14 yan, lahat yan ay handwritten ni Paul. So, may mga nobles, may mga wise men na ginagamit ang Panginoon. Pero sa kabuuan, sabi sa Bible, hindi lahat. Hindi ibig sabihin na ang punto ng Panginoon ganito. Tanda natin, God can use us. Kahit hindi tayo nasa bracket ng mga wise men. Kaya nga sabi yan, God hath chosen the foolish things of the world. Minsan ang Diyos, kinukuha niya yung mga kabang-mga ng mundo para turuan ang mga matatalino. Pinili ng Diyos yung mga mahihina sa mundo para turuan ang mga malalakas. Ang mga basic, mga babang uri sa mundo at ang mga dinidespise ng mundo. Pinipili ng Diyos yan para ilagay ang lahat. Turuan ang mga nagmamarunong o magsabi na meron silang kakayahan. At sabi ng Panginoon, that no flesh should glory in His presence. Kaya nga tayo, if God choose you as an insignificance at ginagamit kayo ng Panginoon, do not boast yourself. Okay? Tanda mo, because God wants you, no flesh should glory in His presence. Sabi, but of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption, that according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Okay? Kaya nga tayo, sabi yan, na tayo ay kay Kristo na. Okay? Ginawa tayo ng Diyos, dati tayo hindi tayo matalino, pero binigyan tayo ng Diyos ng wisdom. Dati tayong hindi matuwid, pero dineclare tayo ng Diyos na righteous. Dati tayong marumi, pero ngayon tayo ay sanctified. Dati tayong hindi ligtas, pero ngayon dati tayong alipin sa kasalanan, pero ngayon sabihan, tayo ngayon ay binayaran na ng Diyos. Kaya sabi diyan, according as it is written, he that glorieth, kung meron man tayong ipagbayabang, sabihan, let him glory in the Lord. Kung meron man tayong ipagmalaki mo ang Panginoon. Okay? So do I have to be important for God to use me? Ang sagot yan is no. Hindi mo kailangan maging importante para gamitin ka ng Panginoon kasi maliwanag ang sabi sa Bible. Significance in the eyes of the world may be insignificance in God's eyes. Tanda mo yan. Yung mga importante, yung mga mahalaga sa mata ng mundo, yung mga kategory nila, diba? Pag nag-apply ka ng trabaho, dapat kailangan yung mga anong natapos mo, ganyan, sa resume mo. Sabi yan ay hindi yan ganun ang Panginoon. Hindi yan halaga sa Panginoon. Insignificance in the world's eyes may be significance in God. Ang mga bagay na sabi ng mundo, bagsak ka sa ganito, bagsak ka ganito. Pero sabi ng Panginoon, pwede kang gamitin. Kaya kaibigan, diba? Huwag kang manghina sa sarili mo kung bagsak ka sa trabaho mo o bagsak ka sa karir mo sa mundo. Okay? Kung ligtas ka o anak ka ng Diyos, sabi sa Bible, mahalaga ka sa Panginoon. Mag-apply ka sa Panginoon at hindi ka babagsak ng Panginoon.
God takes joy in choosing people the world considers insignificant. Yan ang katotohanan. Di ba? Ang Diyos ay nagagalak na na pipiliin niya ang mga tao na kinukonsider ng mundo na hindi mahalaga. Kasi sabi ng Bible, kasi sa mga tao na yan, doon i-accomplish ng Diyos ang mga marvelous things para sa kanyang kaharian. Okay? Isipin mo yung mga great men sa Bible. They're just fishermen, they're just, sila? Hindi sila career people. It is the Lord who made them great, not of what they are. It is God who made them who they are. Kaya nga tayo, ganun tayo mga kapatid. Okay? So, pangatlo, what are some of the most significant things in life? Ano ba dapat kong gawin na dapat maano sa akin na ito ang mga mahalaga sa buhay ko na dapat ginagawa ko bilang isang anak ng Diyos. 1 Corinthians 13, 3, 8, and 13. Ano dyan? Ito, magandang verse to. Sabi, though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned. Okay? Sandali, welcome muna natin sina Brother Gerald Jocksons, Brother Christian, Pastor Christian, Brother Christian Kalika, Pastor Rex Darrell Lalu, okay? Pastor Ryan Garcia, Brother Tony, Sister Roslyn, welcome sa ating morning segment na God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so may mga bagay na dapat natin makita, no? Dapat natin ma-appreciate. So ito yung mga what are some of the most significant things in life? Ano sabi sa 1 Corinthians 13, 3, 8, and 13? Sabi, though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Charity never faileth. Charity, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. And now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. So ano mga most significant things in life na dapat dating ipakita bilang tayo mga anak ng Panginoon? Number 1, sabi dyan, love for God and love for others. Sa buhay mo, bilang manampalataya, di ba? The world may see us insignificance. Pero sabi sa Bible, God sees us significance. Di ba? Ang mundo, sabi ng mundo, hindi ka mahalaga. Pero sabi ng Panginoon, mahalaga ka. So in response, dahil yan ang sinasabi ng Panginoon, yan ang sinasabi ng salita, ano dapat ang ginagawa mo? Ano dapat ang response mo? So ang sagot dito sabihin, you need to love God and love for others. Mahalin mo ang Panginoon. In that stance, ang response mo dapat, dahil significance ka, mas more dapat na malalim ang pagmamahal mo sa Panginoon. Okay? Mas more dapat. Kaya nga, bilang manampalataya, alam mo, if you just only realize na sino ba ako, pero God loved me so much. God put attention so much for me. So, ano dapat ang response ko? Well, in return, I should love God more sa buhay ko. Kasi siya lang nagbigay sa akin ng halaga eh. Okay? The world, hindi tayo pinapansin ng mundo, pero God took notice of us. And God put us on a pedestal, on an opportunity. Kaya ang dapat mo gawin is sabi diyan, you need to love Him more also. And you need to love others. Diba? Dapat, ang sabi ng Bible, kung anong ginagawa ng iba sa'yo, wag mo nang gawin sa kanila. Yung exactly ginagawa nila. Kundi gawin mo ang ginawa ng Diyos sa'yo. Okay? So anong ginawa ng Panginoon? Tinaas ka ng Panginoon, minahal ka ng Panginoon, so you need to love others also. Brother R.G. Ong, welcome sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Missionary Josel Harder, again, welcome. Sister Jamie Rose Indaya, welcome tayo sa God's Word for You and a cup of coffee for me. Please share, no? Share natin yung ating program sa iba pa. And I believe, kung iniwala, it might be a blessing to them also as we believe na ito ay blessing para sa atin. Acts 20:24, ang sabi sa Bible, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. What are some of the most significant things in my life, na dapat kong gagawin bilang isang anak ng Diyos, bilang isang manampalataya, o bilang isang ako dito sa mundo? Yung una, sabi yan, you need to love God, love for God and love for others. Pangalawa, serving the Lord.
Kaya nga yung Acts 20:24, yung kaisa ng Panginoon na we need to continue serve the Lord. Yeah? Paglingkuran mo ang Panginoon. Sister Ma'am Rachel Toquero, good morning. Okay? Welcome tayo sa God's Word for You and a cup of coffee for me. Kaya nga, di ba, isipin mo na lang, the world look us insignificant, but God sees us significantly. Mahalaga tayo sa Panginoon. So, knowing na tayo mahalaga sa Panginoon, dapat more tayong balikan natin ang Panginoon ng more of service. Kaya, serving the Lord. Yan yung mga bagay na dapat natin i-consider. Dahil ako ay mahalaga sa Panginoon, so dapat ipakita ko, gamitin kong kalagahan na yan ang mamotivate sa akin na mag-serve more sa aking Panginoon. Then, Philippians chapter 3 verse 8, ang sabi yan, ye doubtless, and account all things but loss for excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Si Paul, anong sabi ni Paul nung siya ay naligtas? Anong ginawa ni Paul? Tinalikuran niya kung ano ang kanyang titulo. Tinalikuran niya kung ano ang kanyang achievement. Tinalikuran niya kung ano siya. Ang sabi niya, kaya sinabi niya, lahat yan, kinonsider niya, count them but dung. Binilang niya ito yung mga walang silbi. Para sabi niya, that I may win Christ. Kaya nga, sa buhay natin bilang mananampalataya, since the Lord sees us significantly sa Kanya, dapat bilang mananampalataya, dapat sa buhay natin is we need to know Jesus personally. Knowing Jesus personally. Diba? Yan yung dapat mo gagawin. Dapat kilalanin mo pa ang Diyos mo. Kilalanin mo pa ang Panginoon mo kasi yan ang ginawa sa iyo ng Panginoon eh. Diba? Binigyan ka ng Diyos ng halaga. Kaya dapat bilang isang anak ng Diyos, pahalagahan mo rin ang Panginoon. Diba? Magkaroon ka ng interest to know Him more sa buhay mo. And then you will find joy. And then you will find meaningful service. And then you will find meaningful life. Kasi when you know the Lord, masabi mo talaga, living in this world, living your life like this is not a waste of opportunity, but is a privilege and a blessings that ikaw ay nakapag-minister ka, nag-work ka para sa Diyos mo. Diba? Maganda yan. Okay? So, and last, how do I know if God's is starting to do an important work in my life? Paano ko malaman na ang Diyos nga ay nagsisimula ng gumawa ng mga importanteng bagay sa buhay ko? Okay? So, ito magandang verse na to, Zechariah chapter 4 verse 10. Ang sabi niya, for who hath despised that day of the small things? Diba? Who hath despised the day of small things? Okay? Minsan may mga bagay, diba? May mga araw ng mga small things, diba? Parang hindi importante ng mga araw. For who hath despised the day of small things? Sabi niya, for they shall rejoice. Yung mga tao na yan na despise nila sa panahon ng mga ganitong bagay, they shall rejoice. They shall see the plummet in the hand of Zerubbabel. Yung plummet, parang plumb line, parang hulog yan eh. Yung sa karpintero, yung mga hulog. Diba? That is the plummet. Sabi, makikita niya ang plummet sa kamay ni Zerubbabel with those 7. They are the eyes of the Lord which run to and fro through the whole earth. Okay, so how do I know if God is starting to do an important work in my life? Tingnan mo, ang sagot niya ganito. What may seem insignificant to you could be used by God as a great beginning. Kaya kung sa tingin mo ngayon, di ba, may pakiramdam ka na parang hindi ka mahalaga. Well, sabi ng Panginoon, yan ang magandang simula. Kasi una-una, hindi mo tinitingnan na mahalaga ka. Hindi mo tinitingnan na importante ka. Kasi meron kasi pag ang tao kasi sa umpisa pa lang, nasabi niya, alam mo, without me, di ba, mag-apply sa trabaho, pag hindi mo ko tinanggap, hindi magtatagumpay ang kumpanya mo. Mahirap yun. Nauna na kagad ng pride. Di ba? Nauna na kagad ng tatawag na yabang. So, hindi yan pwede i-appreciate ng Panginoon. Kahit siyang kumpanya, hindi yan pwede tanggapin malabo siya matanggap minsan ng kumpanya. Yung daring ka ba? Dinedare mo yung kumpanya kasi pag wala ka,
hindi magtatagumpay yan. So, yung mga ano sabi sa Bible, God was not there. Hindi dyan ang Panginoon. God was on a people na sa simula pa lang sinasabi niya, Lord, hindi ako worthy. Hindi ako karapat-dapat. Ang sabi niya, dyan ang Diyos magsisimula. Sabi dito, what may seem significant to you could be used by God as a great beginning. Kaya kung nagtatanong ka, kailan ito magsisimula? Well, magsisimula yan pag dumating ka sa punto na na-acknowledge mo na wala kang silbi. Kasi yan ang kailangan ng Diyos. New beginnings. No matter how small, kahit na new beginnings, kahit na yan ay maliit, that move us toward a life of greater faithfulness are welcome by God. Pero, kung yan ay toward greater faithfulness, sabi sa Bible, talagang tatanggapin niya ng Panginoon. Kaya, kung ikaw ay naghahanap ka ng trabaho ngayon, kapatid, you are looking for a job, why not apply first para sa Panginoon? Maganda, bawat mga manapalaya, sana nag-a-apply kayo sa Panginoon. Lord, apply ako ng trabaho sa iyo. Diba? Kasi alam mo, pag nag-apply ka ng trabaho sa Panginoon, hindi ka talaga i-reject ng Panginoon. The Lord is happy to receive you. Okay? So, Brother Missionary Jeffrey Belga, welcome sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? So, mga kapatid, isipin natin to. Dumating ka ba sa punto ng buhay mo na feeling mo insignificance ka? Para sa akin, mas maganda yan. Mas maganda yan na minsan, ano natin is hindi tayo mahalaga. Pero wag ka rin padaya. Dahil hindi ka na mahalaga, hindi mo na pinapahalaga ng buhay mo. Actually, sabi sa Bible, yan yung yan yung beginning. Yan, the very beginning where God can start to use you para sa kanyang gawain. If you are on a point na sinasabi mo, Lord, hindi ako mahalaga sa iyo. Pero, ganun pa man, di ba? Maglilingkod ako sa iyo. Kasi, in the eyes of God, lahat tayo importante. Lahat tayo mahalaga. Sa Panginoon, walang magaling, walang matalino, walang malakas. Na yan kanyang unang kategory. Sa Panginoon, ang titignan ng Panginoon ganito. Diba? Minsan, nakatingin ang Diyos doon sa mga tao na ang feeling nila, hindi sila mahalaga. Kaya kung feeling mo ngayong umaga, hindi ka mahalaga, go to the Lord. Okay? At kung ikaw naman nagtatrabaho ka, feeling mo hindi ka mahalaga sa trabaho mo, that is the devil's deception. Dapat pag-isipan mo yan. Do not be deceived. Okay? Just do your best. Just ask the Lord strength, ask the Lord help. At sabi sa Bible, you will see. Ma-appreciate mo ang mga bagay na nangyayari sa ngayon para sa iyo. Kasi sometimes, alam mo, if God called you to secular na realm, kung yan ang calling mo, hindi ka nagkakamali dyan. Kung yan ang calling na tinawag ka ng Panginoon, hindi ka nagkakamali dyan. So, ang kailangan mo lang gawin is magtiwala ka sa Panginoon. Kung tayo naman tinawag ng Panginoon sa spiritual, di ba? Sa status ng ministry, tandaan din natin, hindi rin nagkakamali ang Diyos. Bakit na tayo tinawag? So, significance, saka insignificance, yan ang mga bagay na dapat maging choose wisely ka. Okay? Maging use it properly. Saan mo dapat yan gagamitin yung insignificance saka significance? Kasi pag alam mo yan gamitin, makikita mo, ang pinaka-end dyan, pinaka-dulo niyan, it is God na siyang naglagay sa iyo. It is God na siyang nagtaas sa iyo. It is God na siyang nagpili sa iyo. It is God na siyang nagbigay sa iyo ng victory sa lahat na achievement niyan. Okay? So mga kapatid, I hope and pray. No, sana hindi tayo ma-confuse, diba? Hindi tayo manghina kasi feeling natin hindi na tayo mahalaga. Well, sometimes that is devil deceptions. Lalo kung may trabaho ka na, lalo kung nasa field ka na, lalo kung nasa ganun ka ng status, nasa ganun status. May mga panahon talaga, sometimes we can experience that. Pero tandaan natin, if that is your calling, that is your significance. You are important there. Okay? Ang ano ng Panginoon sa atin dito, insignificance is the beginning that God can use us effectively. Hindi kailangan ng Diyos yung importante tayo, hindi tayo pipili ng Panginoon.
Pero kung ikaw naman ay nasa trabaho na at nasa field ka na, may mga bagay minsan na mag-careful ka mag-desisyon na hindi ako mahalaga dito. Baka feeling mo lang yan. May kasabihan na, do not make any decisions when you are discouraged. Kasi baka pagsisiyan mo yan. Okay? Kasi when God call you there, ibig sabihin, mahalaga ka dyan. So stay, tapusin mo kung kailangan mong tapusin. Okay, so marami po salamat. I pray na naging blessing po yung ating morning program ngayong umaga, yung word na significance. Okay? Insignificance. Diba? Mahalaga ba ako sa Diyos? Is my life really matters for God? Of course, sinabi ko kasi na, yes, our life really matters for God. Okay? At ano pa, do I have to be important for God to use me? No. Okay? Hindi mo kailangan maging importante. You just, diba? You just accept who you are. Kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. And then let the Lord na siya ang sa atin, mag-take ng accomplishment para sa atin. At sometimes, insignificance, yan yung mga bagay na gusto ng Panginoon kasi gusto niya, siya ang makita, hindi tayo. Okay? What are some of the most significant things in life? Love for God, love for others, serving the Lord, and knowing Jesus personally. And then last, diba? How do I know if God is starting to do an important work in my life? Well, when you are kung nasa sukatan ka ng Diyos, na dumating ka sa punto na sasabi mo, hindi na ako mahalaga. At sabi, yan ang start that God might be, that God may be, that God can use you para sa kanyang gawain. Okay, so marami po salamat sa lahat ng mga viewers natin. Marami po salamat even sa mga nag-send ng stars. Marami po salamat sa members ng MBBC. Mr. Julius Piñas, good morning. Sister Juliet, Ma'am Juliet Dingkahud, good morning. So marami po salamat sa lahat na nag-join at marami po salamat sa patuloy pa na mag-join. Okay? So patuloy niyo po suportahan ang ating God's Word for You and a cup of coffee for me. At marami po salamat, Sister Stephanie, thank you for sending the stars. Wow, amen. Brother Raj Adelan, thank you again. Sir Ate Sally, thank you. Okay, so Ma'am Rachel Toquero, good morning. Thank you. Monica Sumagaysay, thank you so much. At sa lahat ng mga viewers, thank you so much sa inyo pong pagsubaybay at pagsuporta sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. And Lord willing, magkita po ulit tayo bukas. Okay? At I pray na patuloy pa na maging blessing ang salita ng Diyos, ang ating morning devotion. Sister Mabel Ramos, thank you. BBC Itugon, good morning. Thank you, Pastor. Brother Chester, thank you so much sa inyong patuloy na pag-join. And okay, so isang sip muna tayo ng kape. Ang sarap ng kape. Thank you, Sister Emma. Thank you for the star. Amen. Thank you. Sister Merly Palcunitin, thank you so much. Okay? At Ma'am Mrs. Tagulaw, Ma'am Beck Tagulaw, thank you din for watching and thank you so much for joining in sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? So, ito ang ating program, God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? So, and magkita tayo tomorrow again sa ating programa. Tayo mo rin manalangin. Let's pray, dear God and Heavenly Father, Lord. Thank you so much sa iyo pong mensahe. Thank you so much, O Lord, sa iyo pong privilege. At thank you so much sa iyo pong badang na salita. And thank you so much, O Lord, na patuloy na ikaw po ang naming ang iyong pong salita, Panginoon, patuloy na nagmi-minister sa bawat mga manampalataya. I pray, Lord, na yung aming pong napag-usapan, aming pong napag-aralan ay tunay nga po naging pagkapala. At tulungan po ang bawat isa sa araw na ito sa mga gagawin. Maaaring iba patungo sa trabaho, patungo sa eskwelahan, patungo, Panginoon, sa mga bagay na kanila po mga gagawin. Lord, tulungan po kami na encourage po kami, Panginoon, if we are facing a hard time sa trabaho, Lord, encourage po kami that we are significant to you, Panginoon. Your promise is with us, that your eyes upon us, O Lord. At alam namin, Panginoon, na ang help is always on the Lord. Help is always on time. Kaya tulungan po ang bawat isa, Panginoon, sa kanila po mga gagawin. Maybe sa mga estudyante, may mga exam sila.
sa mga nag-o-office, may mga deadlines sila, Panginoon, sa mga trabaho, sa mga businesses, may mga kinakarap sila ngayon. Lord, help them. Show them, Panginoon, na sila ay mahalaga sa iyo and you are willing to help them. And I pray, Lord, kami po sa aming buhay, if we are on a stage of insignificance, we're feeling insignificance, I pray, Lord, that we need to go to you and be comforted to your promises, and maybe that you have a plan in our life. Kaya, Lord, gamitin mo po ang buhay namin sa iyo pong honor and glory. Thank you so much, Lord. I-bless po ang lahat ng mga viewers, i-bless po ang lahat ng mga manampalataya sa MBBC, sa lahat po ng mga manampalataya sa iba't ibang mga Baptist churches, at sa aming mga kaibigan, kamag-anak na kasama po namin na sumubaybay. Pagpalain mo po ang lahat. Marami po salamat. In Christ's name I pray. Amen. Okay, so marami po salamat muli sa bawat isa. Thank you sa mga nag-send ng stars. Thank you sa mga nag-share. Thank you sa mga nag-respond sa ating conversations. Thank you so much. You make you are doing a big help, no? Nakaka-encourage. You are helping me to keep on doing this as a blessing para po sa ating lahat. Okay, so again, tomorrow magkita ulit tayo, same time, same station. God's word for you and a cup of coffee for me. Okay, so bye-bye and God bless all.